Kaya naman pagkagising kinabukasan ni Dylan ay naramdaman niya ang kakaibang kasiyahan sa paligid. Kahit nasa kulungan, masaya ang mga nasa selda. Pagkatapos pa lang niya maligo, ay agad siyang tinawag ng pulis dahil nandyan na daw ang bisita niya. He felt excited to see his parents. Kahit pa araw-araw niyang nakikita ang mga ito, ay ibang naging dulot sa kanya ng pag-uusap sa kanila ni Mang Bong. It was like an enlightenment to him, a full one. Pagkarating ni Dylan sa maliit na visitors area ay nakita niya ang mga magulang. Nakaakbay ang daddy sa mommy niya. His mother was smiling gently while waving her hand to him. Matatanda namang ito ngayon. Habang papalapit sa mga ito ay parang bigla siyang bumalik sa araw ng ampunin siya ng mga ito. Ganon-ganon din ang pwesto ng mga to. Ngunit mas bata pang mga itsura. Mommy, honest ni Dylan habang nakayakap na mahigpit sa matanda na, ngunit maganda pa ring ina. Mas malaki siyang hindi hamak dito. Merry Christmas, Dylan! Malambing na sabi ng ina habang hinahagod-hagod ang likod niya. Kamusta ang Christmas Eve ng baby ko rito? Sa lahat siguro ng 30s na lalaki na binibaby talk pa ng ina minsan, siya lang ang natutuwa at napapangiti pa. It was enlightening. Makahulog ang sabi ni Dylan, ngunit hindi na siya nagpaliwanag pa. Bumaling siya sa ama at niyakap din ito. Merry Christmas, Daddy. Tinapik-tapik ng ama ang likod niya. You seem happy. Getting used to jail life? Biro nito na ikinatawa nila. And that was the first time Dylan laughed genuinely. Magmula nang makulong siya, they spent the whole Christmas day talking, eating, and reminiscing. Just the three of them, a happy family. Nanatili pa rin ang mga katanungan sa isip ni Dylan kung hindi na siya naghahanap ng sagot. Dahil baka nga, hindi naman kailangan yun dahil may mga sagot naman kahit walang tanong. Katulad ngayon, hindi niya minsan noon natanong kung ano nga ba ang kapalaran ng isang ulilang tulad niya. But there's an answer. He was meant to be a Guevara, to be a Dylan Javier Anderson Guevara. Last day of the year. Mukhang problemado ka ah. Napaangat ng tingin si Dylan kay Mang Bong mula sa pagmamap niya ng sahig ng paliguan. Mula nang mag-usap sila ng matanda ng bisperas ng Pasko ay ito na ang lagi ni Dylan kausap sa nagdaan pang isang linggo. May ilang inmates na rin siyang nakakausap pero halatang ilag pa rin ang iba sa kanya. Ang sabi ni Mang Bong, nahihiya daw magtagalog ang mga tao doon kapag kausap siya. Kaya minsan nagpaturo siya ng basic Cebuano language para kahit papaano nakakaintindi siya at nakakahalubilo sa mga ito. Naalala ko lang pong asawa ko, he truly said. Hihinto niya ang ginagawa at pinunasan ng pawis sa muka gamit ang tuwalyalita na nakasabit sa leeg niya. Then he ran his fingers to his hair. Napatingala siya at napapuga ng hangin. I miss her. Hindi pa pala natin napag-uusapan ng asawa mo ano? Hindi ba nabanggit mo noon na komplikadong sitwasyon niyo? Dahil ba doon kaya hindi mo masabi na nandito ka? Ibinalik ni Dylan sa tamang lagayan ng map, nilagay niya ang isang kamay sa bulsa ng jogging pants na suot sa kasi ng dalang likod sa pader ng malaking paliguan. Hindi naman po, buntis kasi siya, Mang Bong. Baka masyadong mag-alala na nasa kulungan ako ngayon. Napabuga si Dylan ng hangin. Nagbigay po ako sa kanya ng sulat para sabihin ayos lang naman ako at ipapaliwanag ko sa kanyang lahat pagbalik ko. Pero hindi ko pa rin sinabing nakakulong ako. Humalukip-kip ang matanda. Naintindihan ko, pwede ba ako magtanong kung anong komplikado sa sitwasyon ng mag-asawa? Hindi naman na mahirap kay Dylan na mag-open up ulit dito dahil nagawa na niya yun una pa lang. And so he found himself telling his Anlana story to the old man. Of course, hindi naman lahat. Pagkatapos ni Dylan na magkwento, tatawa-tawang matanda. Mag-asawa kayo pero magkasintahan lang kayo sa harap ng mga tao? Aba, ibang klase. Iiling-iling pa ito. Pero nagka-developan na kayo sa panililing lang na ginawa nyo. Ibang klase talaga. Napangiwi si Dylan sa sinabi nito. He must admit, nagigilty na siya sa pagtatago nila ni Lana. Ngunit nire-respeto niya mga desisyon ng asawa kung hindi pa ito handa na mamuhay bilang isang totoong asawa niya talaga. He can't blame her. Gusto pa nitong maranasan ng mga bagay na nararanasan dapat ng isang dalaga.
Mukhang lahat ng gusto ng asawa may sinusunod mo ano. Tumango siya. I want to please her so much. Self-seeking siya kaya heto ako, indulging her. Ibibigay ko lahat ng gusto niya. Para sa kanya gagawin ko lahat. Ngumiti si Mangbong. Nindot-yut kaayo ang kanang attitude ba? Maganda daw ang ganong attitude. Ang mga babae, yan ang gusto sa mga lalaki. Pero aminin mo, hindi lang yan dahil mahal mo siya, kaya ganyan ka. Ayaw mo mawala siya sa'yo, kaya gagawin mo lahat para manatili siya sa'yo. Papayag ka sa kahit na ano, wag lang siya mawala sa'yo. Yan ang sinasabi kong epekto ng pagiging insecure mo. Tama ba? Napangisi siya at pinadaan-daan ang hilalaki sa ibabang labi. Maya-may napangiwi na naman siya. Mali po bang ginagawa ko? Natatakot lang kasi ako na baka bigla siyang manghingi ng annulment sa akin kapag hindi ko naibigay lahat ng gusto niya. Pag-amin ni Dylan, ganun ko po siya kamahal. Kaya siguro hindi po maiwasan ang insecurity na baka may ibang tao mas nagpapasaya sa kanya kapag biglang hindi ko maibigay ang gusto niya. Dong, ang dulot ng pag-ibig ay hindi insecurity. Ginawa ang pag-ibig para magbigay sa'yo ng seguridad. Tigagal na naman si Dylan. Halika, bumalik na tayo sa lugar natin at may ibabahagi ako sa'yo. Una itong lumabas ng paliguan na sinundan niya ito hanggang sa selda nila. Pagpasok niya ay wala ng mga kasama nila. Baka siguro nasa bakuran. New Year's Eve mamaya kaya baka may kasiyahan na naman. May hinalungkat sa gamit nito ni Mangbong. Mamaya naglabas ito ng isang makapal at itim na libro. Binuklat nito yon at parang may pahinang hinanap. Is that a Bible? Tumango ang matanda habang patuloy pa rin ang paghahanap nito ng pahina. Maya may huminto ito sa isang pahina at pagkuhan, inabot sa kanya yon. Basahin mo yan at intindihin, he said as he pointed out a verse. He didn't expect that the particular Bible verse would make him the husband he is off to be. Present time. Inubos muna nila na ang 2 basong gatas bago siya nagsipilyo at saka naganda sa pagtulog. She texted Dylan, "Just drink my milk and took my vitamins. Going to sleep na ako, may work pa bukas. Good night Dylan, I love you." Wala pang ilang minuto pagkapadala niya ng mensahe ay may reply na si Dylan. "Good girl, sleep now, gonna call you tomorrow morning. Sana wala kang sumpong at baka hindi mo sagutin. I love you more. Tell our baby I love her too." Napangiti sila at sumagot pa ulit. "Her? Paano mo sabing girl si baby?" Dylan answered. "Mas gumanda ka, 10 times 10. They said when the mom is blooming, the baby is girl. Oh well, I like a baby girl, okay? I like a mini Alana." Kahit nakapapikit ng mga mata ay nag-reply pa rin siya. "But I like a cute innocent version of you," he responded. "That's not a problem. Let's just make another one after our baby girl." "Okay, go to sleep honey. Put down your phone. Dream of me." Pagkabasa nun, hindi na nga sumagot pa si Lana. She prayed before going to sleep. The next day, Lana felt so light and happy. It was exactly 7:30 in the morning when her phone rang. Sabik niyang kinuha yon sa pag-akalang si Dylan ang tumatawag. "Good morning," greeted by a familiar male voice. "Good morning, who is this please?" "Hello Lana, this is Barry. Remember, Dylan's cousin." "Oh, hi." Nagulat siya sa pagtawag na iyon. The last time she saw him, she felt intimidated by his presence. Ganoon na naman ang nararamdaman niya kahit kausap niya lang ito sa telepono. May I help you with something? Can I come to your office this morning? May sasabihin sana ako sa'yo." Seryosong sabi nito. Napalanok siya. "Tungkol saan?" "About Dylan. I have something to confess actually." "Confess?" Naguguluhang wika niya. "Yes, nagigilty kasi ako. It's about how Dylan and you met. We met in the bar." At gano'n na lang mabilis na pagtibok ng puso niya nang maalalang tungkol sa pag-aaya sa kanya ni Dylan noon ng kasal. May kinalaman kaya si Barry roon? "Oh, I mean it's about the first time he met you. Sa anniversary ng foundation mo." "Yeah, I know about that. Not really Lana." Marahang sabi nito. "Alam mo ba kung bakit siya nandun talaga? Kasama mo siya and your other cousins. Because we have a mission." Lalong napakununtang noon niya. "I can't understand. Let's talk later. I'll explain everything to you." "Okay." Pagkatapos ng tawag ay may naiwang takot kay Lana. Napahawak siya sa puson. May masama siyang kutob. Tama bang gagawin niyang pagkausap kay Barry? Ano kayang malalaman niya tungkol kay Dylan?
Napalunok siya, may nakalimutan siyang itanong, is it going to hurt her? Napakunot-no si Dylan nang makitang isang pamilyar na kotse na papalabas ng malaking gate ng Big Hope's Foundation. He's driving his way to the entrance gate when he confirmed that it's one of his cousin's car. It's Kuya's Barry, hammer that's for sure. Ano kayang ginawa nito doon? Hindi ni Dylan na nagawa pang sundan ang papaalis na kotse dahil nga papasok na rin siya sa Big Hope's. He hastily parked his car and reached for his phone. Dylan dialed his cousin's cellphone number. Nag-ring yun ngunit hindi nito sinasagot. Napailing na lang siya at saka bumaba ng kotse. Benefactor ang pinsan niya ng Big Hope's. Kaya nga nagawa nilang makapasok sa anniversary party ng foundation dahil kay Kuya Barry. Siguro naman business lang pinunta nito doon. Sana nga, mabilis siyang pumasok sa malaking facility ng foundation. Nakasalubong niya pang sekretarya ng asawa. Monica, tawag niya rito. Good morning Sir Dylan, nandito po pala kayo ulit. Lagi naman, hindi ba? Nandiyan na bang Ma'am Lana mo? Tumango ito. Yes sir, sakto lang pong dating niyo, katatapos lang po ng isang meeting niya. Nasa opisina lang po siya. Nginitian niya ito't marahang tinapik sa balikat. Thanks. Aniya at saka dumiretso na sa opisina ng asawa. He knocked first before entering. Alana, come in. Pagbukas ni Dylan ng pinto'y nakita niya asawang nakatayo sa harap ng bintana, patalikod sa kanya. Hey honey, bati niya rito habang lumalapit. Mula sa likod ay pinulupot niya ang mga braso sa bewang nito. Hindi ka nagsabi na hindi ka pala magpapahatid dito. Nakita niya may hawak pala itong isang baso ng gatas at umiinom ito doon. Nawala sa isip ko, pasensya na. Alam mo naman kapag umaga, marami akong iniisip. So you drive? Sa labas ng pintana pa rin ang atensyon nito na umiling. Nagpahatid ako kay Prince. Marahang hinalikan ni Dylan ito sa pisngi. Halatang wala ito sa mood para makipag-usap sa kanya. Tinamaan na naman siguro ng kakaiba nitong paglilihi. Did I come in a wrong time? Matagal bago to sumagot, maya-maya. You did Dylan, you did come in a wrong time. She coldly said that made him bothered. Tinanggal nila ng mga braso niya sa bewang nito saka lumapit sa lamesa nito. Are you busy or sa paglilihi mo na naman yan? Medyo sanay na si Dylan na nasusungitan nito ngunit hindi siya sanay na ganun kalamig ang pakikitungo nito. Lana shrugged her shoulders and carried a pile of folders. May meeting pa ako. Siguro umalis ka na muna. Wala ka namang gagawin dito. Nagsalubong ang dalawang kilay niya. Something's really different about her. Wala sa sariling napadamping hinlalaki niya sa mga labi at nag-isip. I saw Kuya Barry's car a while ago. Nag-usap ba kayo? Halatang parang natigilan ito pero mabilis lang yun. Nag-iwas lang ito ng tingin. Nag-usap kami tungkol sa foundation. Major benefactor ang kumpanya niya, hindi ba? Nilagpasan na siya nito at papalabas na ng pinto. Alana, lumingon ito sa kanya, blankong ekspresyon ng muka. Huwag mo na pala akong sunduin mamaya, may pupuntahan kami ng kapatid ko. Napakamat na lang si Dylan sa batok dahil sa inaasa nito. Kung tungkol iyon sa paglilihi talaga, wala naman siyang magagawa. Baka mamayang gabi ay maayos na ulit ito at kusa pa siyang tawagan. Okay, lumapit siya dito at takmang hahalikan ito, ngunit iniwas nitong mga labi. Napailing-iling na lang siya at saka ito'y nalikan sa pisngi. Huwag kang masyadong magpapakapagod sa trabaho, kumain ka rin ng tama. Call me, alright? Mabilis itong tumango at saka nauna nang lumabas ng opisina. Siya naman ay umalis na at pumasok sa trabaho. But Dylan's really bothered the whole day. Para talagang may mali. Kahit ayaw niyang pansinin ng kutob ay hindi niya maiwasang matulala na lang minsan habang nasa kalagitnaan ng meeting. Maayos na maayos sila ng asawa kahapon. Ngayong umaga naman nakita niya nakakatandang pinsan na galing sa foundation at malamig ng pakikitungo sa kanya ni Lana. Something's definitely wrong. He absent-mindedly said out loud. Yes, Mr. Guevara. Gulat na napangat siya ng tingin kay Reeve na kasalukuyang may dinidiscuss sa harap ng board. You said something is wrong. Pwede ko bang malaman kung ano yon? Seryosong tanong nito. Oh no, don't mind me. I just got your point very well now. Wala palang mali. Balusot niya na lang kahit wala siyang ka-idea kung ano nga bang sinasabi nito. Alright then, let's go on. Pinagpatuloy ni Reeve ang presentasyon. Dylan tried to concentrate but he failed. Hanggang sa matapos ang meeting ay isip si Dylan ng isip sa asawa. Pagbalik niya sa sariling opisina ay kaganyang tinawagan ng pinsan niyang si Kuya Barry. Luckily now, he answered the phone. Napatawag ka, bungad dito sa kanya. Nakita kita kaninang umaga sa Big Hope's. Diretsang sabi niya.
Alam kong nagkausap kayo ni Alana. May sinabi ka ba sa kanya? Hindi ka agad ito nakasagot at doon na siya inatake ng malakas na kaba. Sabihin mo kuya, may sinabi ka ba sa kanya? He demanded angrily. Parang alam na niya kung anong posibleng tinanim nito sa utak ng asawa niya. I just told her what she needs to know from the start. Kalmadong sabi nito, napatayo si Dylan sa kinaupuan at malakas na napahampas sa lamesa. You told her about that stupid mission of ours? Dumagungdong ang boses niya sa buong opisina niya. Wala na siyang pakialam kung marinig man siya ng sekretarya sa labas. Yes, nakuyong ni Dylan ang mga kami at nagtagis na ang mga bagang. Bakit kailangan mong mangialam? Nagmamadaling hinanap niya ang susi ng kotse at saka mabilis na lumabas ng opisina niya. Kip-kip pa rin ang cellphone sa tenga. Kailangan nila na malaman ng katotohanan. Simpleng sagot nito. Ako dapat ang magsabi sa kanya nun. And I plan to tell her about it pero naghahanap ako ng oras. Halos bumaon na ang buton ng elevator sa mari niyang pagpindot. Nanginginig ang buo niyang katawan. Gustong-gusto niya suntukin ang pinsan. She's pregnant kuya. Buntis si Alana at alam mo kung ano epekto sa kanya ng mga sinabi mo. Ibarra, the thought of Alana being upset because of what his cousin had told her made Dylan crushing na worry. Baka anong mangyari sa mag-ina niya? Pag may nangyari kay Alana at sa baby namin, kakalimutan ko lahat ng pinagsamahan natin. Bakit mo kailangan gawin yun? Nang bumukas ang elevator na walang mga tao ay kagad siyang sumakay doon at mukhang babao na naman ang buton dahil sa paulit-ulit niyang pagpindot para sa basement parking level. Makakabuti rin para sa inyong ginawa ko. Hindi mo alam ang totoong rason ko. Gigil na gigil si Dylan. Kating-kati ang mga kamao niyang manuntok pero kasabay din noon ay nangihinang mga tuhod niya. Ano na kayang iniisip ngayon ng asawa? Ano na bang tumatakbo sa utak nito? Naniwala ba ito ng buo sa mga sinabing kalokohan ng pinsan niya? O may tiwala pa rin ito sa pagmamahala nila? Tinutulungan lang kita Dylan. You! Huling sigaw ni Dylan dito bago ibinaba ang telepono. Tulong? Anong tulong ang pinagsasabi nito? He put his marriage in a major problem. Walang sinayang na oras si Dylan pagkalabas niya ng elevator. Mabilis siyang sumakay ng kotse at pinaharurot yun palabas. He tried to contact Lana but she's not answering his calls. Tinignan niya ang oras at 4:00 pa lang ng hapon. Nasa opisina pa nito si Lana kaya doon siya kaagad dumiretso. Hindi na siya nakapag-park pa ng maayos. Pagdating niya sa gate ay hindi niya napinasok ang kotse at basta na lang bumaba doon at humahangos na pumasok ng building. Monica! Tawag niya sa sekretarya ng asawa. Hinihingal pa siya habang papalapit sa desk nito. Nandyan pa ba si Alana? Nako sir, kakaalis lang po. Maaga pong nag-out si Ma'am Lana kasi masama daw pong pakiramdam. Malungkot na sabi nito. Nang magpasundo nga po kay Sir Prince, umiiyak na siya. He muttered. Hindi na siya nagpaalam at mabilis na lumabas doon. Tinakbo niya ang kotse sa labas ng gate at pinaharurot na naman yun papunta sa bahay ng mga ito. It took him only 20 minutes to reach their house. Normally more than 30 minutes ang biyahe. Pagkapasok niya ng village ay agad siyang lumiko sa street ni Lana. Mabilis niyang hinintong kotse sa isang gilid nang makita niyang asawa. Sa labas ng gate kausap si Trisha na may hawak na isang box ng tissue. Alana, sabay na napalingon sa kanyang dalawa. Naku patay, pumasok na tayo Lana. Nagmamadaling sabi ni Trisha dito pero mabilis ni Dylan na napigilan sa brasong asawa. Alana please, let's talk. Listen to me. Pag susumamo niya dito, matalim siyang tinignan nito. Alam ko ng lahat Dylan, malamig na sabi ni Lana sa kabinawi ang braso nito. No. Kung ano mang sinabi sa'yo ni Kuya Barry, hindi lahat yun tama. May mga rason ako na hindi niya alam. Mabilis niyang sabi sa hinawakan to sa kamay. Please Alana, please let me explain. We promise each other that we'll not keep such misunderstandings. Nahayaan nating makapagpaliwanag ang isa't isa. Ayusin natin to, hindi ba? Ayoko na makinig sa'yo Dylan. Ayoko na. Sigaw ni Lana sa kanya sa kapilit binabawi ang kamay. Nagawa mo na akong ilayo kay Reeve. Tapos ng pagpuprotekta mo kay Agatha. Wala na akong aagawin sa kanya. Masaya ng pinsan niyo. Lana, pumasok na tayo. Hila dito ni Trisha pero pinigilan niya yun. Alana, I have other reasons. Makinig ka sa akin. Akong asawa mo. Pakinggan mo ko. Narinig niya malakas na pagsinghap ni Trisha. Asawa? Oo Trisha, asawa ko si Alana. Pag-amin ni Dylan ng taasan. So let me talk to her. Lana, totoo ba? Gulat na wika ng hipag nito. Lana clenched her teeth. Malakas siyang tinulak nito. Bakit kailangan mo sabihin yun?
Alana, mag-usap tayo ng maayos. Pakiusap, pag mamakaawa niya pa, I'll explain everything to you. Bibilugin mo lang ulo ko. Paniniwalain mo na naman ako, mahal mo ko. No, maras na iling ni Dylan. No, no, no. I love you, Alana. That's truest thing. Nakita niya pagpatak ng luha sa mga mata nito. Nagtuloy-tuloy yon until Lana looked so betrayed and lost. Parang may sumaksak sa puso ni Dylan nang makitang malungkot nitong mga mata na hilam na sa luha. What's happening here? Ani Prince na kalalabas lang nang makita siya nito kagad na nagtagis ang mga bagang nito. You, mahina ngunit mariing sabi nito. The next thing he knew, nakasalampak na siya sa lupa dahil sa lakas ng suntok ni Prince na dumapo sa mukha niya. Duk! Narinig ang pigil ni Trisha rito nang hinigit siya sa kwelyo ni Prince. Ayoko nang umabot tayo sa ganito pero nakita kong pagmumukha mong gago ka. Padabog na binitawan na ni Prince ang kwelyo niya. Pumasok na kayo sa loob, Lana, Trisha. Napahawak si Dylan sa kanang panga na halos mamanhid na. Please, just let me explain. Ayoko nang makita ka ulit, Dylan. Alana, no. Mabilis siyang tumayo ngunit malakas niyang tinulak ni Prince na manglalapitan niya si Alana. Hindi na siya nawala ng balanse kaya nakatayo pa rin siya. Galit na galit ang mga mata nito at halatang pinipigilan lang ang mga nakakuyom na kamay. Umalis ka na, Dylan. Bago ko pa makalimutang pinsan ka ni Agatha. Malaki ang utang na loob ko sa pinsan mong gusto mong protektahan. You wanted to be a brother to her? Well, siguro maintindihan mo kung gusto ko rin protektahan ng kapatid ko. Prince, mahal kong kapatid mo. Mahal ko si Alana. Kaya kong ipaliwanag lahat. Wika ni Dylan. At dito na po nagtatapos ang ika-23 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.